Ang Next Generation M, mas PG, kung saan ang makabuluhang teknolohiya ay nagpapahintulot sa mga manlalaro na mag-explore ng isang malawak na mundo. Parang tunay ito, pumipili sa pagitan ng mga lahi tulad ng tao, elf, halimaw, dragoner, pixie, duwende, o Panginoon. Ang mga manlalaro ay maaaring sumali sa mga kaibigan sa isang pakikipagsapalaran kung saan maaari mong talunin ang mga makapangyarihang nilalang, mag-ipon ng walang hanggang kayamanan sa pamamagitan ng kalakalan, o maging isang panday at gumawa ng legendary weapons. Ano man ang ito, lahat ng iyong iniisip ay makakamit sa pag-abot sa bagong pinto, isang M na mas peak, na available sa buong mundo. Gayunpaman, sa kabila ng nakakatakam na pangako, isang araw ang bagong pinto ay naging isang literal na nakamamatay na laro, at mula noon, imposible nang lumabas sa laro, at ang pagkamatay sa loob ay nangangahulugang namamatay para sa totoong mundo. Si Shin, ang pinakamakapangyarihang manlalaro sa RPG na ito, nagtagumpay na tiyakin ang kanyang pag-survive sa pamamagitan ng kanyang malawak na kasanayan, umaasa na isang araw ay matapos niya ang laro na ito. Kasama ang kanyang grupo ng 3 iba pang manlalaro, sinisiyasat ni Shin ang 4 na sulok ng mundong virtual na ito at hinaharap ang lalong mapanganib na mga boss, determinado at ang mga abala ng mga tao na nahuli sa lugar na ito. Sa isa sa mga araw ng pakikipagsapalaran, nakatagpo si Shin ng pinagmulan, ang tagabantay ng pinto, at kahit na matapos putulin ang mga pakpak ng halimaw, ito ay ganap na gumaling. Nakatuon sa pagpigil sa pag-regenerate nito, ginamit ng mandirigma ang kanyang atake ng bakal upang kalugan ang kalaban, kumuha ng puwang upang magbigay ng ilang siko na halos garantisadong tagumpay, ngunit patuloy pa ring naghihilom ang pinagmulan. Nang maglaon, ginamit ng tao ang sayaw ng Moonblade upang gawing hindi katulad na pinagmumulan ng lakas ang kanyang espada, pagkatapos ay sinuntok niya ang nilalang sa huling pagkakataon at nilabanan ng pinagmulan, ang tagabantay ng pinto. Sa tagumpay, nakamit ni Shin ang mga titulo ng Limit Breaker, ang Achiever, at ang Liberator, at nagkaroon ng pagkakataon na mag-log out ng laro. Sa pag-check sa kanyang listahan ng mga kaibigan, nakikita niya na unti-unti nang umaalis ang lahat ng kanyang mga kaibigan sa laro hanggang siya na lamang ang natitira at nagpaalam sa bagong pinto. Ngunit kung paanong siya ay nasa bingit ng paglabas ng laro, isang pinto ang biglang nagbukas sa harap niya na nagtapon sa batang lalaki sa isang hindi kilalang lugar. Sa pagdampi sa isang pedal, napapansin niya na tila ang lugar na ito ay masyadong totoo upang maging virtual, kahit na may pag-unlad ng teknolohiya ng VR. Sa pagtingin sa kanyang mga katangian, natuklasan niya na lahat ay higit sa 2,000, kahit na ang limitasyon ay 999. Gayunpaman, hindi niya maghintay na makaalis kung ang logout button ay nawala mula sa menu. Sa pagtingin kung kailangan pa bang bumalik ng kanyang mga kaibigan, napagtanto ng batang lalaki na wala siyang internet connection, kaya ang mundo na iyon ay tunay nga. Sa harap nito, nagkaroon ng maikling pagkabahala ang bata ngunit agad siyang nagpakalma upang malutas ang sitwasyon. Ang unang galaw ni Shin ay gamitin ang kanyang item na nagdadala sa kanya sa lugar kung saan nakarehistro ang kanyang base, at sa pagsubaybay sa daan na tinukoy ng mahiwagang ibon, natagpuan niya ang mga pader ng isang lungsod na hindi niya pa nakikita. Gayunpaman, nagawa pa rin niyang hanapin ang kanyang tahanan matapos ang mahabang panahon, at doon ay may isang elf na nasa alanganin dahil ang ilang mga kawatan ay sinusundan ng kanyang Panginoon upang kumuha ng impormasyon. Inililipat nila ang elf, ngunit lumitaw ang isang malaking gurang na baboy mula sa gubat at pinatakbo ang mga lalaki. Nang ang halimaw ay malapit ng patayin ng elf, sinira ni Shin ang nilalang at napagtanto niya na kayang-kaya niyang baguhin ang lakas ng mga spell na gusto niyang gamitin, at tila ang bigat ng pisikal na atake ay bumabalik sa kanya sa huli. Pinasalamatan siya ng elf sa pagligtas sa kanya at ipinakilala ang sarili bilang Tian, ang kanyang Panginoon, na hinahabol ng mga lalaki, ay tinatawag na Snayrazor, at siya ay ang Music. Halos hindi niya kilala ang lalaki sa harap niya, gayunpaman, dahil siya ang responsable sa pag-aalaga ng tindahan at paghahatid ng mga mensahe sa ginang, pinapayagan ni si Shin na maghatid ng isa sa mga mensaheng ito kay Snay, at bawat isa sa kanila ay nagkakahalaga ng 1,000 na mga jewel. Gayunpaman, wala talagang ideya ang bata kung anong uri ng pera ito, at mayroon lang siyang mga JWs sa kamay. Nagtatanong si Tia kung kinuha niya ito mula sa ilang item box dahil kaunti lamang ng mga royals at elders ang may kakayahang gumamit ng ganitong uri ng kahon. Bukod dito, ang mga Jo coins ay may kapangyarihan na patawan ng mga spells na nagbibigay sa kanila ng halagang humigit kumulang sa 100 milyong mga jewel. Sa kahambugan, naalala ni Shin na sa loob ng laro, ang isang Jo ay katulad ng pagkakaroon ng 1 sentimo. Nang makakita ng kaunti, nagtatanong siya kung sino ang bata,
at sinasagot nito na siya ay isang simpleng